Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Lalaking giingong miambak sa dagat sa Davao City, gilayong gitabang sa mga otoridad, naluwas kaha. Unom ka college student sa Davao Oriental State University, samdan human nahulog sa gisakyan nilang truck sa Maramag, Bukidnon. Pipila ka barangay sa Antipas, Cotabato, nakasinati og pagbaha gumikan sa kusog nga ulan. Pipila ka mga motorista nangatanggong. 37 anyos nga lalaking municipal councilor sa Kadayangan sa Special Geographic Area sa BARM, patay human gipusil sa Midsayap, Cotabato. Og sa RTV Presents, kakulang sa pasilidad alang sa seguridad, nagpabiling suliran sa pipila ka eskwelahan sa Cagayan de Oro City. Maayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Patay ang usa ka lalaki human na lumos dihang miambak sa dagat sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Ano raw? Pau, tabang o. Nagpahigayon ng cardiopulmonary resuscitation o CPR ang responder nining lalaki nga nalumos. Sa Punta Dumalag, Barangay 75A, Matina Aplaya, kagahapon sa buntag. Kini gihimo samtang padunggo ang bangka sa Dragon Boat nga mitabang sa pagresponde. Dihang nakadunggo na, dali kining gisakay sa ambulansya paingon sa ospital. According sa witness, aduna siya ay nakita yung salong direkto sa kuan sa dagat. So ginan pa ganito daw siya sa witness nga dili magkuan dito kay strong ang current ang sulok ang balod, so pero giignore man sa maong biktima. Gidala sa SCMC, no? Dura matod pa ka istorya sa cellphone among lalaki una miambak sa dagat. Durag dili siya kabalo sa himuon niya. Sa karon parayon pa ang ilahang investigasyon. Hangtod karon no, wala pa ta kakuha gyud sa iyang identity, considering nga wala po na recover sa iyang mga documents no, nga magpamatuod ug kinsa kini. Sa pagkakaroon, ongoing pang investigation. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril? Salamat, Sara. Unom ka mga estudyante sa Davao Oriental State University nga nag-on-the-job training sa Central Mindanao University sa Bukidnon ang samdan. Human mahulog sila sa gisakyan nga truck. Sumala pa nga igo lang ng hits og sakay ang mga estudyante sa maong truck. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Unom ka mga estudyante ang samdan. Human nahulog sa ilang gisakyan nga elf truck sa barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon. Pasado alas 8, Miyerkules sa gabi. Sa investigasyon sa Maramag Police, 55 matud pa ka mga estudyante sa Davao Oriental State University ang mipara sa elf truck aron makisakay pauli sa ilang boarding house sa Central Mindanao University. Pagsakay nila, 55 kini sila kabuka na sa likod. And while going paingon no, sa dito sa gate sa CMU, allegedly kining fence siding or kaning side railing sa maong Isuzu Elf no is natangtang kini ang iyang lock ug didto nahulog ang unom ka buok ka mga estudyante. Gilayon silang gipandala sa ospital. Usa kanila kritikal tungod sa grabing samad nga naangkon sa lawas. Subay sa request sa University President sa Dorsu, gi-refer siya sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Samtang nagpabilin pa sa ospital ang laing tulo ka mga estudyante. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang. Wala na sab kuno nagpasaka pa og kaso ang mga ginikanan sa mga estudyante. Ginapangayuan pa sila og pahayag. Sa pagkakaroon no aduna namang goy amicable settlement between the families of katong sa mga students nga nahulog og between the driver. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao. Natanggong ang pipila ka mga motorista o duna sa mga kabalayan ang gibaha
atol sa kusog nga ulan sa Antipas, Cotabato. Ano ang report ni Efren Mamak? So, punit sa kahapon. Kahapon? Dakong baha ang mibabag sa spillway sa Dato Agod Marile Road sa Antipas, Cotabato. Human mibunok ang kusog nga ulan Huwebes sa hapon. Naka-standby sab kini mga residente aron mamunit og mga gapnod nga nangasangit. Ginatabangan sab niini ang mga motorista nga buot motabok. Ang maong pagbaha nanulod sab sa ubang kabalayan nga anaa sa daplin sa kalsada. Sa barangay Kiyaab, Baha, ni Magaya. daw dagat sab kining baha nga mitabo na sa kadalanan. Tanggong dinhi ang pipila ka mga motorista. Nahumol sab sa baha ang pipila ka kabalayan. Sa sitio Kamad, Barangay Kamutan, dakong pagbaha sab ang nasinati sa ubang residente diyang misaka ang level sa tubig sa sapa. Gani kining tangkal nga dunay mga inatimang baboy nasudlan na og tubig baha. Hinuon matod sa uploader, daling na rescue ang mga inatimang baboy. Gumikan sa insidente, nagsuspende og klase ang LGU Antipas sa tanang level sa tulunghaan. Nagpahigayon pa og assessment ang otoridad. Matod sa Pag-asa, epekto sa localized thunderstorms ang nasinating pag-ulan sa mong lugar. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Miabot na sa 10,000 ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. So, sa ulahing tahok sa lokal nga kagamhanan sa Jose Abad Santos, anaa sa 1,064 ka magbanay na ang apektado sa pagbaha epekto sa habagat nga gipakusog sa bagyong Inday. Bikabat sab sa 258 ka balay ang nadanyos, samtang nagpabiling 4 ang patay, usa ang samdan ug 5 ang missing. Samtang maagian na matud pa ang mga karsada nga natabunan ug mga midahili nga yuta. Giawhag sa LGU ang mga residente nga magpabiling alerto. Nagpahimangno sab sila nga mutuman sa abiso gikan sa MDRRMO. The LGU is doing its best to reach the affected barangays po and distribute the food supplies and water na kailangan po ng mga residente apektado po. Wala gihapoy preno ang pagsaka sa presyo sa lana kay sunod semana posibleng big time oil price hike ang musugat sa mga motorista. Moabot sa 10 ngadto sa 11 pesos kada litro ang posibleng usbaw sa presyo sa diesel, samtang 3 hangtod 4 pesos kada litro ang gipaabot nga isaka sa presyo sa gasolina, ug 11 hangtod 12 pesos matag litro ang iusbaw sa presyo sa kerosene. Sumala ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, base kini sa 4-day trading karong semana kini tungod gihapon sa krisis sa Middle East. Gipaabot daw nga mobalik sa 80 to 90 pesos per liter ang presyo sa lana sunod semana. Posible pa kining mausab sa paghuman sa trading karong adlaw. Matag adlawng Martes sa mosunod nga semana i-anunsyo ang pinal nga oil price adjustment. Tungod sa subling pagtaas sa presyo sa lana tungod sa subling tensyon sa Middle East, mihanyag og kapin 12 billion pesos nga pondo nga ayuda ang gobyerno sa gipalapdang Uplift Assistance Program. Lakip sa mga makadawat ni Ana ang anaa sa 3.5 million beneficiaries sa 4Ps ug walang gutom program. Makadawat sila og hangtod 2,000 pesos nga panagsalang nga cash assistance gikan sa Department of Social Welfare and Development. Makadawat sa bug ayuda ang anaa sa 2.5 million nga mga Pilipino nga lakip sa poor ug near poor households nga giila sa community-based monitoring system gikan karong bulana hangtod sa Disyembre. Samang ayuda sab ang makuha sa 1.5 million nga low-income workers o ubos ang kita base sa Social Security System. Palapdan sa Department of Social Welfare and Development ang Walang Gutom Program. Sumala sa DSWD, makadawat ang mga mapili nga pamilya og 3,000 pesos nga monthly food credit. Community-based monitoring system ang gamiton sa Philippine Statistics Authority sa pagpili sa mga benepisyaryo sa programa. Moagi sab ang selection process sa Walang Gutom Indicators Assessment Tool. Ang mga mapili nga benepisyaryo kinahanglang mutambong sa kalusugan, kakayahan at kabuhayan o 3K sessions ikausa kada bulan. Target nga makabuot sa ahensya ang kapin 750,000 beneficiaries pag-abot sa 2027. Sa karon gipatuman na ang Walang Gutom Program sa 12 ka rehiyon sa nasod.
Gibutiag ni Davao City Mayor Baste Duterte nga wala na'y demokrasya sa nasod. Gani gipang priso na matud pa ang mga kontra sa administrasyon. Bisan pa man kuno iduso ang revolusyon, magdepende kana kung musugot daw ang kasundaluhan o kapulisan. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Ang naakaroon sa The Hague si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte alang sa pagbisita sa iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sa interview kaniya, gipangutana si Mayor Baste kung nasayod ba si FPRRD nga ginapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Wala pa siya reaksyon. Sa impeachment trial sa igsuon niya nga si VP Sara, sumala sa usa ka testigo. Una nila nga nadunggan ang pulong nga Oplan Romanov kay Mayor Baste sa usa ka public speech niadtong January 2024. Pagpaklaro ni Mayor Baste, wala ko giingon na to pertaining to sa Bolshevik Revolution. Unsay mga nahitabo sa mga Romanovs, resulta to ato nga revolution. I was pertaining to the revolution. dugang ni Mayor Baste nga gipang priso na ang mga kontra sa gobyerno. Wala na sab matud pay demokrasya sa nasud. Bisan pa kuno og iduso ang revolusyon, magdepende kana kung musugot ang kasundaluhan o kapulisan. Wa man tay mahimo og gobyerno atong kontra. Bisan pa kung kuha na tong revolusyon, unsa ba diha, gipreso na si Marcoleta, gipreso na si Mike Defensor, si Jinggoy, tanang kontra ni administrasyon na nigipang preso na niya. Wa na'y demokrasya ang ato ang nasod. Ang pangutana diha, musugot ba ang sundalo o pulis? Kung musugot sila, wa tay mahimo. Human. Maura na, kung musugot sila nga si Marcos magdugay diha, wa tay mahimo kay naa silang armas. Gusto nila another 27 years nga Marcos nga rehimen, wa tay mahimo kay ilaha man na. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang labot sa pahayag ni Mayor Baste. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Human ang hitabong insidente sa pagpamusil sulod sa usa ka eskwelahan sa Tacloban City niadtong milabayng bulan, dili malikayan sa mga ginikanan ang mabalaka sa seguridad sa ilang mga anak sulod sa mga eskwelahan. Pipila kanila napugos na sa pagbantay sa ilang mga anak sulod sa tunghaan. Kana ang atong siron sa RTV Presents ni James Pauloya. Nabulabog ang tibuok nasod dihang mibuto ang balita nga adunay nahitabong pagpamusil sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City niadtong June 22. Ang mga sospek ang 14 o 15 anyos ng mga estudyante. May resultang insidente sa pagkamatay sa upat ka mga estudyante. Ang maupang hitabo, gika-alarma sa Department of Education, Cagayan de Oro City Division. Medyo di na ito masyak yun ta kay normally kakahitabo na sa US ra yun o abroad ra yun. So katugid siya may first time nga nahitabo. So of course di na ta magkumpiyansa. Mas maayo man ang manigurado tadaan. So far nagmonitor sa pudayon mi sa mga schools nato. Among gisusi kung aduna bay mga safety features ang mga eskwelahan. Hinoon makita man nga adunay saktong pasilidad ang pipila kanila sama sa perimeter fence ug security guards. Apan dili sab ikalimod nga ubay-ubay sab ka mga eskwelahan ang wala niini nga mga pasilidad. Ug kung naaman, dili igo aron maghatag og saktong seguridad. Busa, makapangutana ang pipila. Kumusta ba ang seguridad sa mga pampublikong eskwelahan? Ay, syempre sir, nahadlok yun ko ato kay dili ba na ito matag-an, dili po na ito makuha ng mga bata kung kuan na kanang safety na ba, unsa namin itabo. Dagan po sa una-una, kay lahin na biya kayo. Ang Father William Masterson's Integrated School nga naa sa Upper Balulang, kompleto man kuno sa pasilidad, sama sa CCTV, nakapalibot nga koral ug mga watchman. Apan hagit gihapon ang seguridad, sanglit usa lang ang campus sa elementary ug high school students.
Busa napugos na lang ang inahan nga si Joanne nga magpaabot gayod sulod sa eskwelahan sa iyang grade 2 pupil nga babaeng anak hantod matapos ang klase. Wahadlok pud mi sir kay nabay mga kanang high school bitaw nya dagko na baya sila mga teenager na din. Ang mga anak babae dayon gagmay pa. Sa mga high school teachers, no, ato ginang ipa-remind per me everyday nga maski pa nakasulod na ang mga bata, i-remind you dayon ang ilang mga butang every now and then pagkatan-aon ang mga behavior sa bata once nakasulod na. Hinoon giangkon sa DepEd Cagayan de Oro City Division nga aduna gyoy kakulangon sa pasilidad sama sa koral ug mga watchman sa pipila ka mga eskwelahan. Apan wala man kuno miundang ang ahensya sa pagpangita og solusyon sa maong problema. Isa lang kung makadunitag, isa makakablak or isa makakakuan. Anything nga hinahinay nga makatabang sa kuan manigod damod tay popular saying, always ato ginabalik-balik. It takes a village to educate a child. Sumala sa Department of Education Cagayan de Oro City Division Office nga tinguha sab nila ang seguridad sa matag estudyante sa suludman o sa gawas sa mga eskwelahan. Busa, aduna na sila'y kabag-uhang gi-implementar sa matag tunghaan. Kung unsa kini, atong sayron sa ikaduhang hugna ni ining RTV Presents. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Required nang magpahigayon og active threat drills ang tanang eskwelahan sa nasod. Sumala sa Department of Education, kinahuman ang bayolenteng insidente sa managlahing tulunghaan ning bag-ulang. Sa gilusad nga active threat drill sa Manila Science High School, unsa ba ang kinahanglang himuon kung dunay active shooter o mamusil sa tulunghaan? Una, run, hide o kung gikinahanglan, fight. Paunsa pod ang saktong pagtago. Ilak ang room, palungon ang mga suga, ibaba ang mga kurtina. Dapat sabdaw, barikadahan ang mga pultahan. Dayon muhapa, muhigda o mulingkod sa salog. Ayaw pagsaba-saba o i-silent mode ang tanang gadgets. Gipusil patay ang 37 anyos nga municipal councilor nga taga SGA Barm samtang namalit og tambal sa usa ka pharmacy sa Midsayap, Cotabato. Gideklarang dead on arrival sa ospital kining 37 anyos nga lalaki human gipusil sa barangay Salunayan sa Midsayap, Cotabato mag-alas 3 Huwebes sa hapon. Ang maong biktima na ilhan nga si Nasser Dalandang, kinsa municipal councilor sa Kadayangan sa Special Geographic Area sa Barm. Matod sa Police Regional Office 12, ang maong biktima kasamtangang namalit og tambal sa usa ka pharmacy dihang gipusil kini sa usa sa mga sospek nga giling misibat human ang hitabo. Pipila ka basiyo sa bala sa usa ka pistola ang na-recover sa crime scene. Padayon ang hot pursuit operation batok sa sospek. Ginakuhaan pa og pahayag ang kabanay sa biktima. Ginaimbestigahan pa sa kapulisan ang motibo sa krimen. Gisaka na ang minimum buying price alang sa wet palay ngadto sa 21 pesos per kilo gikan sa 17 pesos per kilo. Sumala ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Sugdan kana sa Setyembre karong tuiga. Direktiba kana sa National Food Authority aron tabangan sa gasto sa abono ang mga mag-uuma. Temporaryo sabdaw iundang ang pagsulod og rice imports sa Iloilo sugod tunga-tunga sa Setyembre hangtod katapusan sa Nobyembre aron dili maapektuhan ang peak harvest season. Gipailawom sa Mental Health Awareness Seminar ang mga miyembro sa media sa Cagayan de Oro City aron magiyahan sa responsableng paghatod og balita labi na sa mga sensitibo nga isyu. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa pagpangulo sa Cagayan de Oro CSWD Psychosocial Division, usa ka Mental Health Awareness Seminar ang ilang gipahigayon nga gitambungan sa mga miyembro sa media sa syudad. Tumong sa mong aktibidad nga mapasabot sa mga sakop sa media ang epekto sa mental health crisis nga masinati sa usa ka individual. Sumala pa nga nag-una ang depression ug anxiety sa mga mental disorders. Base sa datos,
Usa sa matag 7 ka tawo ang makasinati niini. Sumala sa usa ka registered psychometrician, kinahanglan og seryosong atensyon ang maong kondisyon. Usahay, mauwaw na lang ang tao kay Hinday. Nabuang naman siya. Luwi kayo. Pero dili na inarte. Kulang sa ampo. Imura ng huna-huna. But the truth is, depression is real. Anxiety is real. Panic attacks are real. Mental health is real. Naghatag sab ang buhatan og giya alang sa responsableng pagsibya sa mga sensitibong balita, ilabi na kung may kalabutan kini sa mental health issue. Mas gipakusgan sab kuno nila karon ang kampanya aron mas makatabang sa mga tawo nga adunay na sinati nga susamang concerns. Kining gibuhat nga seminar for media kaya para na apoy ma-refresh ang una-una nato about what mental health is and how to better report it instead. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gikabiliban online ang presentation sa pipila ka estudyante sa Naga National High School sa Zamboanga, Sibugay alang sa ilang performance task. Ang gihimo man gud nila nga prototypes dili lang creative, functional pa. Gama man sa karton, effective kana nga trash collector prototype as cleaning solution. Doon na pa'y prototype pulley nga kinahanglang ituyok-tuyok lang ang wheel o GAR prototype nga mapaandar gamit ang balloon. Gama kana sa mga estudyante sa Naga National High School alang sa ilang general science subject. Saysay ni Hughes Cooper Hanin Sabdani. Gidisenyo nila kana aron mapakita ang translational motion, rotational motion ug motion transfer. Gawa sa taas gayud ang nakuha nilang grado, milyon-milyon pa ang views nini online. Mga kapuso, nagpadayon ang nationwide promo sa inyong Kapuso Estasyon, ang Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos worth of prizes ang nag-atang sa lucky winners. Sayon lang ang pag-appeal, palit lang og participating brands ug ilakip ang inyong contact details sa inyong entries. Ihulog kini sa drop boxes nationwide. Dunay chance ang makadaog og up to 2 million pesos sa matag entry ug pwede sab makadaog og libo-libong cash prizes matag adlaw kada semana. Mulungtad ang promo period kutob August 7. Magbantay sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Usa na sab ka makatandog nga istorya sa usa ka inahan ang masaksihan sa magpakailanman ugma July 18. Paunsa kaha at tubangon sa usa ka inahan ang sitwasyon sa iyang anak nga dunay autism spectrum disorder ug nakabuntis pa. Kini ang atong atangan nga istorya sa episode nga Ang Katatagan ng Isang Ina, The Salome Avila Story. Ugma na kana July 18 sa magpakailanman, 8:15 p.m. Mamahimo ninyo makita kini nga episode pag-usab ug uban pang lokal nga balita pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita sa mga rehiyon. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Walay gidapigan, walay giprotektahan. Kaniadto og karon, serbisyong tinuod lang. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.